Pangulo ng Pilipinas. Mr. Duterte, hindi ako natatakot sa'yo. Papakulong kita. At Davao now. Tayong lahat ay Pilipino. 非常出席习近平 Pilipino sa diwa. I already asked a person to take revenge. Hindi tayo magkakatunggali. Yung Sami Uy ang nagdedeposito ng pera doon sa pamilya Duterte. Pag-uusapan natin ngayon sa pila. Binabawi tayo. Kahit itaya ko ang buhay ko, hindi ko tatalikuran ang pinangako ko sa inyo. Traidor ka, Robin Padilla. I'm from Ateneo Law. Shoot siya sa balde. Hindi tayo pasisihin. 12% po ng mga NPA rebels, surrenderies, were minors. Bumanat na naman itong si Robin Padilla. Ang problema dyan, Robin, sa mga datang sinasabi mo, paano mong i-connect yan doon sa expenses? Paano mong i-connect doon sa pinaggamitan ng pera nitong si BP Sara? Mukhang lalo siyang lalaglag dyan. Kung yung sinasabi mo mga data, kung hihingian ng detalya ng COA or hihingian ng detalya ng prosecution, kung magtatama yung sinasabi mong data as against expenses. Baka lalong lumaglag si Sara Duterte dyan sa mga pinagsasasabi mo. Saan po kayo sa Baguio? Irisan po. Irisan, opo. Ako po'y taga Baguio din. Saan po kayo nag-graduate? Sa... St. Louis University po. Ay, alumnus po ako niyan. Sa Boys High po ako. Dahil po dyan, hindi ko na lang po kayo pahihirapan. Tayo na lang po maging magkababayan na lang sa Baguio. Gusto ko lamang pong magbigay ng impormasyon na lang sa inyo. Opo, kasi naririnig ko yung pag-uusap nyo ng prosecution at ng defense tungkol doon sa success ng confidential fund. Ako po ay may mga ibibigay na information sa inyo. Pwede po kayong magsabi na lang ng oo o hindi kung naintindihan po ninyo. Alam ko naman maintindihan mo, taga Baguio kayo. Opo, noong pong pinag-uusapan natin yung patungkol sa mga terorista, na pag-uusapan po lagi ang ating Vice Presidente. Ang ating pong Vice Presidente magmula 2016 hanggang 2022, siya po ay naging mayor. Alam niyo po ba yon? Opo, mayor Opo. ng Davao. Yan, opo. Sa Davao po, meron po dyan na-identify na 55 na mga tinatawag na alternative at yung mga lumad schools na infiltrated ng terrorism. Nabalitaan niyo po ba yon? Hindi ko po gaanong napakinggan po yun. Hindi po ako aware yun. Opo. At alam niyo po ba rin na noong 2016 hanggang 2022 hanggang 2023, 12% po ng mga NPA rebels, surrenderies, were minors, 12 to 17 years old. Hindi po ako aware dun po. Maubos na po yung aking second round na lang po ako. Salamat, kabayan. Pinipilit mo lang kasing palabasin na merong ngang mga rebelde, merong ngang mga recruitment na nangyayari dyan sa mga elementarya at high school para i-justify yung budget na sinasabi na ginagamit para sa intelligence funds dahil merong ngang nangyayari mga recruitment dyan sa elementarya at high school. Ang malaking problema mo nga dyan, hindi naman talaga dyan ginamit yung pera. At kung hihingaan ka ng detalye dyan, kung ang COA ay manghihingi ng details sa Office of the Vice President na sabihin doon sa sinasabi nitong si Senator Robin Padilla, pwede ba natin ibangga yung mga sinasabing data nitong si Robin Padilla at yung detalye ng inyong paggastos? Gusto ko lang sundan kanina, sinabi ko merong 55 alternative na eskwelahan na nagbi-breed ng mga child warriors ang naisara sa Davao Region. Ituloy ko lang, noong August 6, 2024, nagkaroon ng committee hearing ang public order at sinasabi na 102 schools nationwide were identified as recruitment. 11 elementary schools, 34 high schools, 123 college and universities. Doon din sa hearing na yon sinabi na meron 168 track student recruits remain active sa NPA. Ngayon, tanong ko kay Ilian, hindi ba responsibilidad din ito ng Vice President at ng DepEd Secretary ang mga estudyante? Yung sa anong tawag dito, sa college po, yung DepEd po kasi is hanggang Sa high school. Opo. Opo, yung binanggit ko po kasi kanina, 55 na alternative child recruits
11 elementary schools, 34 high schools. Ibig pong sabihin, tuloy-tuloy po yun. Magmula elementary, paakyat hanggang college. Yan po ang style ng recruitment. So sa tingin niyo po ba, sagot pa din ito ng DepEd Secretary at ng Vice President na lumaban na dito sa terorista noong mayor pa lang siya? No, may. Oo, hindi. Ma'am, bilis, 42. Kawawa Just naman. yes or no? Depende pa din po kasi yun sa mandate ng Oo lang po, agency. o hindi. Sa palagay niyo po ba? O sige, skip na po natin kung ayaw niyong sagutin. Alam niyo po ba na sinabi ng NICA, ng National Intelligence Coordinating Agency, na ang budget ng NPA 2016 to 2018 ay 5.8 billion? Yung sa, Oo po o hindi? Ma'am, please. ano, pwede pong pakiulit? Ang budget daw po ng NPA is 5.8 billion. Alam niyo po ba yon? Sinabi po ng NICA. Hindi ko po narinig yun sa Opo. inyo. Sa palagay niyo po ba, sapat yung budget? Na magkano po ba ang sinasabi niyo? 500 million ba ang naibigay? Pero yung Kasama na po yung sa Vice President at sa DepEd. 600 Kumpara niyo po point- sa 5.8 billion. Sapat po ba yon? Robin, hindi ka yata nakikinig dyan sa hearing eh. Kahit na ilang billion pa ang ibigay mo dyan sa OBP, kung nanakawin lang, kulang at kulang pa rin yan. Wala nga dapat siyang pondong ganyan eh. Dahil ang trabaho ng sa surveillance, paggagawa ng mga intelligence work, trabaho ng AFP yan, hindi niya trabaho yan. Napaka-insensitive mo para sa mamamayang Pilipino. Nawawalan na nga ng pera ang gobyerno, ang taong bayan, ipinagtatanggol mo pa. Pero kasi yung sa nabanggit po ng NICA is mako-cover na din po nila bilang isa sila sa mga agencies with. So alam niyo po, yung sinabi ng NICA. Alam niyo po. Hindi ko po Yung narinig tungkol yun lang sa- po sa estudyante. Kasi alam niyo naman po, sa ngayon, ang nasa front na inilalagay ay mga estudyante. Nabalitaan niyo po ba yung mga namatay nung huli ng mga estudyante? yung violence po sa school. Opo, ito na lang po. 8 seconds na lang po ako. January 1, 2024, sinabi po ng AFP na there is no more guerrilla active front. So, ibig sabihin po, successful. Based po sa AFP. Salamat po. Kapal na mukha. Gusto mo pang palabasin na yung operation ng AFP na successful, dapat makredit sa OBP. Napakalabo mo, Robin Padilla. Sobrang namang garapalan yan. Sobrang kapal ng mukha mo. Kung meron mang successful operation laban sa mga rebelde, laban sa recruitment, trabaho ng AFP yan. Hindi yan naging trabaho ng OBP. Obvious naman na iba ang pinaggamitan nila ng pera. Ididetalya ni Madriaga at kitang-kita rin sa dokumento ng COA. Pare-pareho kayo dyan sa DDS camp. Hindi nyo makontra ng diretso yung mga ebidensya laban dyan sa paggastos ng confidential fund na yan. Wala kayong mailabas sa ebidensya, hindi nyo malabanan. Kaya ang ginagawa nyo, mga lihis na kwento na hindi related dyan sa audit. Dahil nga wala kayong ebidensya, wala kayong pangkontra sa nawawalang pondo. Kaya isa-isa na kayong iimbestigahan. Lahat kayo may sabit. Kaya ganyan na lang ang pagsuporta ninyo kay Sara. Yun na lang doon sa issue na 16 million na galing nga sa confidential funds na lumalabas sa report na ginamit yan doon sa 34 safe houses para sa mga informants noong December 21 to 31. Pag kinumpute mo yan, lumalabas yan roughly mga 42,780 at meron pang 90,000 property per day. Robin Padilla, yun ang issue. Gumastos ng average of 42,780 na renta per day para dyan sa mga safe houses. Kahit na gaano pa karami yung sinasabi mong mga rebelde, mga bata, mga nare-recruit, high school, elementary, itong mga pinaggastusan ang issue, hindi yan. At yung mga data ang kinuha mo, tinatrabaho ng military yan. Tinatrabaho yan ng mga concerned na agencies, pero hindi ang DepEd. Kaya kahit anong gawin mong tumbling, kahit na anong gawin mong pilipit, yung mga pinagbababanggit mo na data, hindi tatama yan doon sa pinagamitan ng pera ni BP Sara. Imposible. Kaya sinasabi ko nga rito, mukhang lalo mong nilalaglag si BP Sara dyan sa mga data mo. At doon sa dulo, nung sinabi mo na mukhang successful dahil wala nang threat dyan sa mga
ginagawang pagre-recruit ng mga kabataan. Pero di mo yan maikikredit sa opisina ng Vice President dahil ang militar ang tumatrabaho dyan. Tinatrabaho ng militar yan, meron silang budget yan, kumpleto sila sa data dyan, alam nilang i-operate dyan. Walang kinalaman dyan ang opisina ng Vice President. Kaya yung pagtototoy bibo mo, yung pagpapakita mo ng iyong masigasig na pagtatanggol sa Vice President, lalo mo lang siyang nilalaglag diyan sa mga pinagsasasabi mong data. Trinabaho yan ng militar. Walang kinalaman ng Office of the Vice President yan, lalong-lalo na dahil wala naman sila mga isinabmit na report na nagkaroon sila ng mga successful operation. Yung ginagawa mo na pagtulong kay Sara Duterte na ma-justify yung kanyang budget, yung kanyang expenses dito sa mga binanggit mong data, lalo mo lang siyang nilaglag. Ikaw kasi masyado kang patotoy bibo. Masyado kang pa-genius diyan sa mga ginagawa mong research ng mga tauhan mo na hindi naman tumatama doon sa expenses na nangyari at ginawa ng Office of the Vice President. At lalong-lalo na, pag nag-testify na si Madriaga, madidetalye talaga saan ginamit yung 125 million at saka yung 620 plus million na confidential funds ng BP diyan sa DepEd at sa Office of the Vice President. Pag nag-testify na itong si Madriaga, madidetalye lahat yan at saan dinala. Dahil alam na alam ni Madriaga, dahil part siya ng mga nag-deliver ng kaperahan na yan, lalong-lalong lulubog si Sara Duterte diyan sa mga ibinibigay mong detalye, diyan sa mga ibinibigay mong data na related doon sa mga pagre-recruit na sinasabi mo ng mga elementarya, ng mga high school, ng mga kabataan para maging rebelde. Ang problema talagang malaking-malaki dyan, Robin Padilla, hindi mo maibabangga yung sinasabi mong data at yung pinaggastusan ng pera. Dahil base sa report na isinabmit sa COA, walang koneksyon yung sinasabi mong mga detalye, yung mga sinasabi mong data at doon sa detalye ng pinagkagastusan. Dahil ang layo ng pangangatwiran ng opisina ng Vice President doon sa pinalalabas nilang report, malayong-malayo ang pangangatwiran nila doon sa pinaggastusan na sinasabi nilang ginamit sa intelligence funds, ginamit sa surveillance, ginamit sa pagbayad sa mga informants, pagbayad sa mga safe houses, at iba pang expenses. Hindi talaga tatama diyan sa mga inilabas mong data. Imposible. Kaya, ang sinasabi mo ngayon, nung ikinikwento mo na pilit mong pinararating sa taong bayan at diyan sa Senate Impeachment Court, ay lalong ikalulubog ni Sara Duterte. Hanggang dito na po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa akin channel, please subscribe, please hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Paki-share na rin po at mag-comment po tayo. Pilitin natin masagot ang inyong mga komento. Again, ladies and gentlemen, maraming salamat sa inyong panonood. At mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo muli.